bilang senador ninyo, isusulong kong amyendahan yan. At pag na-amyendahan na natin ang plunder law, itutulak kong ang pagbabalik ng death penalty sa lahat na magnanakaw sa gobyerno. This early, sa lahat naman po ng bansa, sa lahat naman ng organisasyon, sa lahat naman ng public forum, ay may mga killjoy na nagsasabing hindi niya kayang gawin yan sapagkat hindi siya tutulungan ng kapwa niya senador at mga mambabatas dahil takot sila riyan. Ako naman ang sabi ko, tingnan muna natin, huwag nating husgahan. Dahil magbabantay ang sambayan ng Pilipino kung sino ang kokontra sa pagbabalik ng death penalty. Magbabantay ang sambayan ng Pilipino kung sinong tatanggi, aayaw at kokontra maibaba ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million or 1 million. Dalawang bagay lang naman o dalawang grupo lang naman ang tatanggi dyan. Yung mga kasalukuyang nagnanakaw na sa gobyerno o yung may planong magnakaw sa gobyerno. Subalit yan ay ating i-expose at babanggitin sa inyo kung sino-sino pagdating ng takdang panahon. At ito ang ating nais isulong. At bantayan din ang budget. Yung budget kasi hindi mo dapat binabantayan yan pagka naipasa na. Hindi lamang yan binabantayan kung paano na ginagastos yung budget. Kinakailangan na iintindihan ng bawat mangbabatas yung tamang proseso ng budget. Mula sa ito'y pag-submit ng National Expenditure Program. In fact, although walang pakialam ang mambabatas, subalit doon pa lamang Kaya nga ako nagkakaroon ng budget hearing. The moment nag-budget call, ang Secretary ng DBM, Department of Budget and Management, i-co-convene niya yung DBCC, yung Development Budget Coordination Committee, at sila'y magpupulong na, magsasubmit ng kanilang mga programa na nais gawin for the incoming year. At yan ay magiging NEP at magkakaroon pa ng budget message ang Pangulo at yun na ang babalangkasin sa Senado, sa Kongreso at sa Senado. Subalit, kung ano yung pinanukalang budget ng Pangulo, dapat hindi lalagpas dyan ang budget na ipapasa ng Kongreso. The legislative part of our government cannot be better than the wisdom of the Executive Department. Pag sinabi ng Executive Department, 10 piso lang ang budget natin for next year, maaari mong babaan, pero hindi mo pwedeng dagdagan o palakihin. Subalit dito, sa ilalim ng Marcos administration, ilang taon na nilang ginagawa. Ang naipapasa at pinipirma ang budget ni Bongbong Marcos ay higit na malaki sa ibinibigay na panukala ng Executive Department. Yan ay isang unconstitutional way of coming out with a budget. Sapagkat pwede bang mas marunong pa ang mambabatas sa Executive Department kung ano talagang pangangailangan ng bansa? Ang trabaho ng mambabatas ay magsagawa ng batas. Wala silang pakialam sa day-to-day government or governance na nasa balikat ng Executive Department. Subalit pinakikialaman nila sapagkat wala sila ng paggalang at pagkilala sa ating saligang batas. Yan ang isang masakit na katotohanan na ultimo, yung ating mga mambabatas, ang number 1, lawbreakers. They no longer have respect sa ating saligang batas. Kaya yung panawagan ng hakbang ng maisog is to uphold, defend, and respect our Constitution. Ito'y mahalagang bahagi ng aking sinusulong bilang senador ninyo na bantayan din natin ang ating budget. Sapagkat ako'y naniniwala, the Alpha and the Omega, ang simula't katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay nagbumula diyan sa taunang budget na ating ginagawa. Kung babantayan ang budget, dapat ang pangunahing interes ng budget ay yung ating health services, agriculture, and social services. Hindi yung public works na napupunta umano sa flood control programs. Flood control programs. Sabay-sabay lang umihi, yung mga ibong lumilipad, bumabaha. Nasaan yung flood control programs? Binubulsa ng mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno. Bantayan natin. Mahalagang nalalaman nyo ito kahit kayo ay malayo sa ating bansa. Mahalagang nalalaman nyo ito sapagkat
ang Pilipino, kahit sa panig ka man ng mundo, ay Pilipino pa rin. Meron kayong say sa nangyayari sa ating bansa. Meron kayong dapat opinion sa mga nagaganap sa ating bansa. Huwag kayong padadala, huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabing wala naman sila sa Pilipinas, wala kayong pakialam kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Hindi totoo yun, uulitin ko. Masigit na maraming nagmamahal na Pilipinong wala sa Pilipinas, sa ating bansa at kababayan, kesa sa mga nagsisilbi sa atin sa Pilipinas na walang ginagawa kundi magnakaw araw-araw. Iyan ang isang katotohanan, masakit, aminin, subalit kinakailangan natin tanggapin.